Magandang umaga, Ruby, at maraming salamat sa iyong pagdalo kasama namin. Maaari mo bang isalaysay ang iyong karanasan bilang OSAEC survivor? Magandang umaga din po sa inyo, Madam Chairperson, and sa lahat po ng mga honorable partners na nandito ngayong umaga. My experience of OSAIC started when I was 16 years old. I just graduated high school, and a stranger sent me a friend request in Facebook and sent me a message in Messenger asking if I needed a job. During that time, nangangailangan po talaga ako ng trabaho kasi I lived in the province and I was an orphan. I lost my mother and my father when I was 13 years old. And I agreed to have the job. Ang sabi po nung perpetrator ko, magtatrabaho daw po ako sa isang computer shop. And then sabi niya, libre din yung pagkain ko, yung boarding house ko. And sabi niya dahil nag-express ako na gusto kong mag-aral, ipagpatuloy yung college ko or kolehiyo ko. Sabi niya, pwede naman pagkatapos ng trabaho ko. Pinadalhan niya ako ng 5,000 pesos sa Western Union para maging pamasahe ko papunta sa Pampanga. So, nung bata pa po ako bilang isang probinsyana, akala ko lahat ng lugar or region na outside Visayas is Manila. So, pagkakalam ko ng Pampanga is Manila din. So, nagbiyahe ako, nagroro ako hanggang sa makarating ako sa Pampanga. And pagdating ko doon, hindi ko agad nalaman na iba yung trabaho na daratnan ko. May sumundo sa akin na isang lalaki, isang mama sa terminal ng bus. Dinala niya ako sa bahay kung saan ako na-trap. Nagpahinga ako isang gabi. Pero nung pagdating ko doon, nakita ko na sa isang loob ng bahay, may 3 kwarto, parang normal lang na bahay ng isang pamilya. Pero nakita ko yung mga babae na lumabas ng kwarto, half naked sila. Never kong in-expect yun, kaya nashock talaga ako. At nagsundo sa akin na mama, pwede bang umuwi na lang ako, bawiin ko na lang yung deal ko with yung perpetrator na nag-chat sa akin sa Facebook kasi magkaiba sila. Sabi niya, hintayin ko daw yung kausap ko sa Facebook. Nag-usap kami kinabukasan, doon niya sinabi sa akin yung totoong trabaho ko. She explained it to me. So, babae ito na nagpaliwanag sa'yo ng gagawin mong trabaho? Yes po. Ang pagkakasabi niya po sa akin ay simple lang naman, mag-show ka lang sa mga customers online. And then, ayun na po, sabi ko, wag, ayaw ko, gusto kong umuwi. Sabi niya, sige, bayaran mo yung pinadala ko sa'yo. Wala po akong pambayad, kaya pumayag ako na, sige, magtatrabaho na lang ako para sa'yo hanggang sa mabayaran ko yung pinadala mo na 5,000 pesos through Western Union. And yun nga po, naniwala naman ako na mababayaran ko pero naging imposible yun kasi lahat ng ginagamit ko sa loob ng bahay, simula sa bill ng kuryente, ng tubig, pagkain, sila din nagbebenta sa amin. So imbis na mabayaran ko siya, nagpatong-patong yung utang ko. Hanggang sa isang araw, dumating din sa point na out of desperation na makalabas doon, nagwala ako sa loob ng bahay dahil may narinig ako na police siren sa labas. So, para lang po ma-picture out ninyong lahat, yung bahay po is nakakandado sa labas ng pintuan. And yung mama na sumundo sa akin, yun din yung guard at siya din yung bumibili ng pagkain namin, nagluluto araw-araw. And yung bahay sa loob, nakakortina lahat. Pag sumilip ka, magbabayad ka. So yung katiting na kinikita mo sa show na ginagawa mo sa harap ng camera para sa mga foreigners, yung katiting na kinikita mo doon, pag naka-violate ka ng house rules, ibabayad mo pa sa kanila. At saka, Miss Ruby, nakarinig ka ng police siren. So, ibig sabihin, yung bahay na yon, hindi siya sa liblib na lugar. Maaring sa syudad, maaring sa poblasyon na abot ng PNP. Sa pagkakatanda ko po ng memorya ko, kasi it happened to 2013, malayo po yung binaybay namin paloob. And sa labas po, the house appears to be like a normal house. And then, discreet yung mga nakatira sa loob. Bawal kaming magingay. And yung pwede lang lumabas doon, yung mama na nagluluto at nagaguard sa amin. And then, may isang babae na katiwala niya rin sa loob ng bahay na yon. So, the facade is to show them bilang isang couple who lives in that house. At yung babaeng katiwala, yung babae sa couple na yon, siya rin yung nagpaliwanag sa'yo nung unang umaga kung anong gagawin mong trabaho. They are different person po. My perpetrator is yung nag-chat sa akin, nag-recruit sa akin mismo, and then nung kanang kamay niya, nung una, biktima, na-lure din siya, na-trap din siya sa loob ng bahay na yon. But over time, they embrace that kind of job and
After kong makarinig ng police siren sa labas, binagbag ko yung pintuan, tapos sabi sa akin ng babae na kanang kamay niya, tinutukan niya ako ng kutsilyo. Sabi niya, sige, pag hindi mo tinigil yan, papatayin kita. Kasi i-compromise ko yung negosyo ng boss niya. So, tumigil ako. Nung gabi na yon, umiyak na lang ako ng umiyak. And then, kinabukasan, dumating yung mga police, NBI with International Justice Mission social worker. Doon kami na-rescue. I was rescued with 5 other girls. Forgive me, but I could not remember like ilan sa amin yung minors. Pero I believe yung nakasama ko sa DSWD after naming ma-rescue is parang 3 kaming minors. And alam mo ba, Miss Ruby, paano kayo na-rescue na nung umagang yun dumating na yung IJM, yung PNP, DSWD, NBI? For me, na-feel ko na they were there for like few days already. Nagsa-surveillance here around the area. So, yun po, after namin ma-rescue, dinala kami sa DOJ for, statements and further investigation. And after that, we were brought to the SWD Center. And in 2019, they were served 15 years of imprisonment. And how long were you trapped in that house, Miss Ruby? I was there for more than 2 months. But the other girls who were there with me, they were there already for like 2 years. And sa kabila nitong lahat, Miss Ruby, nakasecure ka ng conviction, no? Laban sa kanila. Ang dami mo na ring nagawa para sa sarili mo at para sa ibang mga bata. So maraming salamat sa ginawa mo, sa pagsasaksi ng buhay mo. Tama ba, Miss Ruby, na ikaw ngayon ay isang advocate na tumutulong sa kapwa mong mga OSAIC and CSAM victim survivors? Yes po. In fact, I just want to go back to where you've thanked me for doing this. It's only possible because I received all the support that I need from the aftercare programs of International Justice Mission and my family and Philippine Survivor Network, which is composed of 114 survivor leaders. And this network provides platforms for survivors like me who are willing to step up and use their voices to stand against online sexual exploitation of children. Ang ganda ng binanggit mong term na survivor leaders. Naging maingat kami na sabihin hindi lang victim but victim survivors, and you're taking it a step further yet, no? Survivor leaders, dahil sa mga tulad mo na nag-advocate pa alang-alang sa kapwa mong survivor leader. So salamat po para doon. May nakikita ka bang pagkakaiba sa mga patterns o galawan ngayon sa OSAIC at CSAM kumpara sa naranasan mo in 2013? I believe yes. So when you observe the cases or the caseworks right now and the recent arrests and rescue operations, their perpetrators are their caretakers, usually their parents, close relatives. But in my time, it was a stranger. Ang naniniwala po ako na ito ay dahil sa pag-evolve ng teknolohiya din natin. Ngayon, it became easier because they can do it like in the 4 corners of their home. Like may kurtina ka lang, may madilim ka lang na place, may internet, may camera, may phone, possible na yung crime. Ayun po. Pero dati kasi hindi pa ganun ka maybe affordable, hindi pa ganun kalaganap yung wifi. Pero ngayon dahil naging mas accessible na siya, naging mas accessible na rin itong mga CSAM online. Thank you, Miss Ruby. Importante yung pinoint out mo, no, na yung sa tech, yung sa pagiging online nitong mga CSAM. Kaya mabuti talaga na kasama natin ngayon yung mga tech giants nga na nabanggit kanina. Ang lungkot, isipin na kung yung trend na napansin mo based on your own experience, na posibleng dumami ang perpetrators na magulang at saka kamag-anak o guardians ng mga bata ngayon. So last but not the least for now, mula sa akin, Miss Ruby, ano yung mensahe nyo sa iba pang mga CSAM o SAEC victim survivors na maaring natatakot pa na magsalita? I am taking this chance to call out to all the other survivors or victims yet na hindi pa kayang magsalita para sa mga sarili nila. It is very scary, and somehow the whole world for like more than 10 years, I have been extensively sharing my story locally and internationally to somehow in hopes of raising awareness against this crime. And if I can do it, believe in yourself that you can do it too.
Kung mananatili tayong tahimik, mananatiling walang takot ang mga tao na gumagawa nito na nang-aabuso ng mga bata. So I hope you find the courage within yourselves and look at the people who are willing to support us, especially the national leaders, who I believe is taking already the efforts na suportahan tayo. Kung patuloy tayong magtatago sa likod ng kortina, sa likod ng forums natin, hindi natin makakamit ang justice.